So for some of you, ito nakikita na natin yung pagbabago. Maaaring may mga bagong offers, bagong opportunity when it comes to contract. Yung iba sa inyo maaaring magkaroon ng movement, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, feeling ko very toxic yung workplace nyo. Ayan, so nararamdaman ko yung toxicities nyo sa inyong trabaho. So yung iba sa inyo parang nag-iisip na kayo na lumipat, umalis ng trabaho, magpalit ng trabaho, maghanap ng ibang trabaho or ng ibang mapagkakakitaan mga kapiksi. And i-explore nyo lang guys, no? And hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Bear Month Blessings or Bear Month's Blessings. Tingnan natin yung mga blessings para sa inyo Gemini sa pagpasok ng Bear Months September to December. Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Sun at yung energy ng Gemini. So, ito yung energy ng Sun, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Gemini. So, Gemini, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread, mga kapiksi. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pero mas hahanapin natin yung positive energy dahil ito yung mga blessings. Okay? Angel number 444 guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan kasi baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. So, eto mga kapiksi, no, kasi nararamdaman natin na mas lamang yung negative energy kaysa sa positive energy. And ang ibig sabihin lang nun guys is nakaka-experience kayo ng mga negative na circumstances sa inyong reality or sa inyong physical reality, and yun yung nagsisilbing block or balakid, no? Kung bakit parang ang ilap-ilap ng blessing sa buhay nyo. So, kailangan nyo itong ma-overcome. For some of you guys, maaaring nakaka-experience kayo ng toxicity, especially pagdating sa kaperahan nyo, no? So, yung iba sa inyo, pwedeng feeling nyo na di-drain yung inyong kaperahan. Yung iba sa inyo, meron kayong mga pera na pumapasok, no? Kasi yung nakikita naman natin na parang meron naman kayong source of income, pero parang ang bilis niyang mawala, ang bilis niyang madrain. Kumbaga parang papasok kayo, sasahod kayo, kung kayo man ay empleyado, tapos parang one day, yung mga tinatawag na natin one day millionaire, ganyan. Parang isang araw lang pagdating ng sahod, tapos bayad dito, bayad dyan, gastos dito, gastos dyan. Tapos parang ilang araw lang, parang mapapansin nyo na depleted na agad yung inyong kaperahan. So parang enough lang para makasurvive kayo sa susunod na payday. So nakikita natin yung ganong klaseng energy, plus nagbibigay siya sa inyo ng stress, ng toxicities, and parang yung surroundings nyo din sa inyong workplace, parang hindi rin siya masyadong kaaya-aya para sa inyo. So you are being advised actually na magpahinga kasi parang some of you are also going through some kind of emotional pain, and you need to focus on your healing mga kapiksi, kasi kapag masyado kayong maraming negative emotions sa isang larangan ng buhay nyo, diba, sometimes, let's say for example, broken hearted kayo sa love and relationship, sometimes nadadama yung trabaho nyo, sometimes nadadama yung relasyon nyo sa ibang tao, pati yung self-concept nyo, parang ayaw nyo nang kumilos kasi sobrang sakit-sakit ng dibdib nyo, ganyan. So yung iba sa inyo, parang feeling ko may mga ganong klaseng experiences kayo right now na parang medyo emo mode kayo na nai-ignore nyo yung, kasi kinakalabit kayo ni universe. Ayan guys, so kinakalabit kayo ni universe. Nakikita nyo ba siya? Ito ka, diba? Naka-ismer ka, kinakalabit ka ni universe kasi meron siyang inaalok sa'yo, ino-offer sa'yo, pero yung ikaw, you are too caught up dun sa iyong mga emotional pain na parang hindi mo napapansin yung mga positive na
opportunities sa paligid mo because you are too busy focused on the negative circumstances, yung mga nangyayari sa iyong paligid. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na kapag mas lumalabas yung negative energy sa reading nyo, ibig sabihin yung focus ng attention nyo mas lamang dun sa negative circumstances nyo. So you can definitely change this. Yun yung maganda, kasi kapag naririnig nyo yung negative reading, alam nyo what you want, what you need to work out on. So, ibig sabihin, you just need to flip it, mga kapiksi. Parang flip nyo lang yung switch. Naka-off, i-on nyo lang, diba? Para magliwanag. So, ganun din sa inyong circumstances, no? Focus on gratitude, mga kapiksi. Imbis na magreklamo tayo, magpasalamat tayo kasi nakasurvive tayo, may sahod pa rin tayo, may pera pa rin na pumapasok. So, tingnan natin, mga kapiksi, kung ano pa, ayan no, may mga bagong opportunities pa, no, na pwedeng ipagkaloob sa inyo sa universe, and magiging masaya din kayo. So for some of you, ito nakikita na natin yung pagbabago. Maaaring may mga bagong offers, bagong opportunity when it comes to contract. Yung iba sa inyo maaaring magkaroon ng movement, no, kasi sabi ko nga sa inyo, feeling ko very toxic yung workplace nyo. Ayan, so nararamdaman ko yung toxicities nyo sa inyong trabaho. So yung iba sa inyo parang nag-iisip na kayo na lumipat, umalis ng trabaho, magpalit ng trabaho, maghanap ng ibang trabaho or ng ibang mapagkakakitaan, mga kapiksi. And i-explore nyo lang, guys, no. And eventually, may kita nyo rin na sometimes kasi parang hindi tayo makaalis kasi natatakot tayo, 'di ba? Sa kung saan tayo na dadalhin, but i-explore nyo muna yung mga possibilities, kasi baka may mga blessings pala doon. Nandun yung hinahanap nyo, guys, okay? Nandun yung hinahanap nyo. So explore kayo, mga kapiksi. Wag nyong deadmahin yung mga, ayan no, kasi you have a lot of fears. Kaya nabablock yung mga blessings sa buhay nyo, guys, no, because there's a lot of fears, there's a lot of doubt, hindi pa kayo kumikilos, natatakot na kayo. Kaya sometimes parang tinitiis nyo na lang kahit gaano kahirap ng workplace nyo, kasi kumikita kayo without realizing na baka kapag lumipat kayo, baka mas maganda pa pala yung mga blessings na nag-aantay sa inyo, which is true in your case, mga kapiksi. But then again, it's kayo pa rin yung magdidesisyon yan, guys, but you can try to consider at least, kasi baka nandun yung mga blessings sa inyo, guys. Alright? And ayan no, mga opportunities, ito yung mga blessings na sinasabi ni universe, na parang finders keepers, no. Parang sinasabi ni universe na hindi mo to makikita dyan, may kita mo lang to pag lumabas ka ng comfort zone mo, may kita mo lang to kapag ka nag-explore ka. So lingon-lingon, guys, sa kaliwat kanan para makita mo yung mga other possibilities pa na tawag dito, inaalok sa ni universe. And for some of you, guys, ito yung sinasabi ko, na there's a lot of emotional pain na na-experience kayo. Marami kayong tinik sa dibdib dahil sa mga negative circumstances. But this is also ending. Yun din yung maganda, mga kapiksi, magkakaroon din ng ending ito. And makakahinga ka rin ng maluwag-luwag. So that's another blessing, because parang sinasabi sa ni universe na tutulungan namin ikaw na matapos yung mga problema mo, but you also have to help yourself kung gusto mo talaga mag-improve yung iyong kabuhayan. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Shuffle natin tong cards, guys. Tingnan natin yung mga additional na message para sa inyo. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna tong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so Gemini, ito yung mga additional na mensahe sa inyo. We have exchanging gifts, mga kapiksi. We also have Treasure Island and deep knowing. Okay, so itong exchanging gifts nito, guys, ang ibig sabihin nito is parang no pain, no gain. Okay, so ibig sabihin, kung gusto nyong makita ng improvement, maging successful, makita ng magagandang changes or pagbabago sa buhay nyo, you have to persist, you have to sacrifice something. So kailangan nyo magsakripisyo ng effort, dedication, tiyaga, patience, diba? Hard work, and para makita mo yung resulta, mga kapiksi. Okay, so yeah, the universe will always give you the rewards that you deserve based on effort. So yun yung law of tawag dito, nakalimutan ko nandun sa dulo ng dila ko, hindi ko matandaan, but yeah, definitely mga kapiksi, no, kailangan mong magsakripisyo, mag-effort, no, kung gusto mo talagang umunlad at umasenso yung buhay mo, it has to start from you. So kailangan mo magkaroon ng disiplina, mga kapiksi. And Treasure Island, guys, no, kailangan mong i-treasure or kailangan mong i-value yung mga tao sa paligid mo, yung mga bagay na meron ka ngayon. Okay, and i-appreciate mo siya. Be grateful for all those blessings. Actually, that's one way of attracting more blessings sa buhay mo, yung pagkakaroon ng gratitude and appreciation. Lahat ng meron ka right now, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, the more na appreciative ka, the more that you are grateful for those things, the more that the universe will give you more evidences of things to be grateful for. Kaya na, number one na dapat na ginagawa natin sa buhay natin, yung nagpapasalamat imbis na nagrereklamo sa buhay. Okay, kasi kapag nagrereklamo ka, nilalagay mo ng padlock yung blessings. Okay, pero kapag nagti-thank you ka or grateful ka, ina-unlock mo yung susian, inaalis mo yung block. Okay, so yeah, kung gusto mo na maraming blessings, syempre kailangan matuto ka magpasalamat. Alright, and deep knowing for some of you, guys, no, ibig sabihin nito, excuse me, you're getting more matured, mas natututo ka na, mas nagigain ka ng wisdom, ng knowledge habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay nagkaroon ng mga experience sa buhay. Syempre natututo tayo ng mga lessons sa buhay natin, and gawin nyo yung gabay, gawin yung guide yon, okay, para mas maging better ang inyong pamumuhay, mga kapiksi. Kumbaga, huwag kayong tumanda ng paurong. Dapat paabante. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if nakaresonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Ito yung ating message from the universe. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.